Yan, magfo-phone muna tayo. Phone camera muna tayo. Kasi may problema yung camera natin. So magfo-phone camera muna tayo. But anyway, ayun nga. Um, ang goal lang muna namin for today is to make sure na umandar siya. Yun lang muna for today. Magkakabit kami nga, as what I've said, yung mga transmission natin na support tsaka yung engine support natin na titira. Yung headers, install natin. And then, lalagyan natin ng oil yung makina kasi hindi pa namin nilalagyan to ng oil. And then, kung ano pa yung mga small items na pwede namin ikabit along the way para mapaandar namin to. So, nag-start na kami. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari next. Yan, binaba na namin yung oil pan. Tapos, nilinis ulit ni RJ yung mga edges ng seal para pagka binalik namin yung gasket, okay na siya ulit. And then, after this, sasalina na namin ng oil. And then, after that, babalutin na namin yung headers para maikabit na namin. Talagang inisip namin na i-header wrap kasi aluminized lang naman siya, hindi siya stainless. Kung stainless tong DC Sports na to, okay lang na hindi siya i-header wrap kasi makintab, 'di ba? Magandang tignan. But the thing is, aluminized lang ang DC Sports. So ito, pag nasunog, itong medyo shiny part na to na nakikita nyo, mawawala yan pag nasunog yan, tapos ang pangit tignan. Kaya mas maganda na i-header wrap natin siya para hindi natin makita yung deterioration ng metal or nung aluminum. Hindi maganda tignan pag na-bake na siya. So yan yung dapat nating magawa. Yan na, hini-header wrap na po namin. Nilalagyan na natin ng wrap yung ating DC Sports headers. Yan. Para clean look, sleeper. Hindi kita yung gantong kulay. Yan. Natakpan yung badging, pero meron naman tayong sticker na ilalagay dyan para carb compliant pa rin siya. Okay, quick update. Nakabit na yung bagong fuel filter. Kinakabit na rin yung mga harness. Nakabit na rin yung bagong water sensor. Tapos may donut si RG. Shout out sa Dunkin. Sinisikipan na lang din yung transmission bolt. Tapos loose thread hindi. And then kakabit na lang natin yung distributor. Tapos lastly yung headers. By the way, bumili tayo ng extra na straps na stainless steel na cable tie para makabit natin dun sa headers natin. Ito kasi yung nilabasan ng headers. Kulang tayo sa cable tie. So, 3. Yan. And then isang tube na lang tatapos na.
Okay. So tapos na kaming i-wrap yung headers. Pero ito, kailangan pa namin sprayan ng silicone dahil to protect the header wrap. Ngayon, ite-test fit lang namin to. Para malaman namin kung okay siya. Teka lang teka. Wag. O sige. Ayan, nakahawak muna. Ayan. Testingin natin. Ayos. Diba? Ang okay tignan pagka Pero mukhang kailangan ayusin natin ng medyo yung header wrap sa bandang yun para malinis tignan, no? Oo. Yan. Ayan ang magiging itsura niya pagka nakakabit na. Diba? Yan. So, tinitest fit lang namin yan para makita namin kung okay. And then, aayusin namin lang ng konti yung header wrap before namin siya sprayan ng silicone spray to protect it. Okay, so tinaypan na namin. Ayan si RG, tinitignan na niya kung paano gumamit ng spray can. Kasi first time kami gagamit ng spray can. Joke lang! Pero yon nilagyan namin ng tape prep para mapinturahan namin ng maayos yung header wrap. The reason why we're spraying a silicone spray dito sa headers natin kasi number one, it's part of the directions that we have to spray, and number two, to protect the wrap from extreme heat. Dahil pagka hindi namin siya inisprayan, mamumuti siya. And that's the number one thing na we don't want to happen. Yan. So, babalik na rin namin. Yun. So, patutuyuin muna namin siya ng konting-konti. Kasi alam naman natin na inabsorb lang naman niya yan nung header wrap. But then again, to avoid yung paint na mag-transfer sa mga kamay habang i-install namin, 1 minute wait lang. 1 minute wait lang daw. Yan. Yan. Kinabit na po namin. Looking good, baby. Yan. Di ba mas malinis tignan? Correct. So, meron tayong dito, may flange tayo na magagamit. 2-inch na flange para maikabit natin yung Maganda pala ko yun. yung headers. Kuha kang bagong bolt. Oo nga eh. Sa next Pwede natin palitan sa susunod. Ano ba maganda dyan? Yung yung stainless na stainless ba? Or yung titanium. titanium? Pwede. Pero stainless okay na eh, no? Sige, bili tayo. Hanap tayo mamaya, tapos bibiling ko para pwede natin palitan. Yun. Sabak na. Sabak na sa... Sasabak na sa garahe. Hanggang garahe lang pala. But yan.
exciting part is yung sa susunod is after namin matapos lahat. Kasi ayaw namin ayaw namin madaliin yung process na to. Kasi yun yung process na kailangan yung i-enjoy, guys, dahil it's not everything, it's not all about you making sure that you finish your build the fastest way possible, 'di ba? Sabi nga nila, it's not parang hindi ko ma-explain, but then again, hindi mo kailangang madiliin. You don't need to hurry with your build as long as you're making it right and ayaw mong magkamali the first time, tapos gagastos ka na naman ng panibago sa susunod. So ito, we plan to do it or replace the nuts next time ng stainless. Ano pang sukat niyan? Basta mamaya hanapin natin. And then papalitan natin para mas for a cleaner look. Kasi ito mga stainless na rin to, itong mga to pinalitan namin. So para mas maganda yung presentation. Start na natin. Let's see kung gagana. Moment of truth. Ano ba yung battery? Ay. Okay. Let's go. Ha? Umandar. Umandar siya. Yan, nakikita nyo umuusok. Dahil nagbe-burn na yung yung headers. First time kasi mainitan. Okay, test drive tayo. Test drive. Hindi na magte-test drive. At
ng rock. Ang ingay. Ayan, testing natin kung goods siya, goods. You know, nagda-downshift to. Hindi to FL5 ha. Wala kaming aircon ngayon, walang lamig. So gagawin pa namin 'yon sa susunod. Ang importante, nagawa namin yung engine. Lahat ng mga dapat palitan na namin. And ang importante, tumatakbo. But yun, ayun nga, first time lang nakapag-drive ni RG ng ganito, EK. So, na-experience niya yung na-experience ko na mabagal. 'Di ba? Kasi siya, nagda-drive siya ng ng Tsaka parang ewan ko, parang liit. Pero mas maluwag. Oo. Pero parang ang liit, Oo. 'di ba? Oh, naninibago siya. But ayun nga, then again, this is a 90s car. Ganun talaga. Not unless dual overhead cam, meron ng konting amp yun. Diyan mo Or- i-park. Dito. Oo, dito na tayo magpapalit. Ako naman magdadrive. Yeah. Okay. Ako naman ang magdadrive. Nalalambutan nga talaga ako sa clutch nito. Kaya ang lambot. Hindi kaya because okay naman ang clutch eh. Malambot lang talaga ang OEM, no? Oo. Kumbaga parang since first time ko lang mag-drive nito, parang nasanay ako sa may konting kickback ba. Oo. Tsaka may resistance, di ba? Oo. Ito parang tinapakan mo, parang Parang walang clutch eh, di ba? Oo. Parang which is, ikaw malalaman mo talaga kuya since naramdaman mo bang pumipitik yung bitik? hindi. Ano ba dapat 5,500? Or Oo, 4,500 ata. siguro sa first gear mararamdaman mo. Siguro pagka flinor mo, no? Pagka dating ng 4,500, ramdam. Alam mo, mas masaya to i-drive, honestly. Kasi sa isa? Oo. Kasi mas malakas eh. Mas malakas siya. Yung isa ba mas mabagal yan? Oo. Ay kasi non-VTEC. 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 Ito, torque. Ay kuya God. Ito, torque. Mhm. Tapos may VTEC. Hindi na lang talaga ako sanay na mag-drive ng hindi naka-short shift. Ang layo ng travel eh. Oo nga eh.